Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At follow ka na assalamualaikum mga mahal na tagalogin ko na lang dahil para sa iba naman ay sumayin niyo naman kapayapaan, pagpapala, gabay nawa ng Panginoong tagapaglikha, ang Panginoong Allah. Ako pala si Brother Abdul Kader sa Islam. Dati ang pangalan ko ay Renato Bungkalis. Ako po itubong Bohol. At nag-Muslim ako dito lang din sa Saudi Arabia, sa Riyadh. So, ang nais namin na ipating sa inyo mga mahal na kababayan ay ang patungkol sa ano nga ba ang aral ng Islam. Para sa ganun ay magkaroon kayo ng idea. No? Sa Islam, sabi ng Panginoong Allah, la ikraha fid din. Walang sapilitan sa relihiyon. Kadtabayan rusdo minal ghaib. Bagkus, kami ay nagpaparting lamang ng katotohanan at ang dalangin namin sa Panginoong Allah na kayo ay gabayan, no? Kasi tayo may talino, binigyan tayo ng talino ng Diyos para malaman natin kung ano ba yung tama, ano ba yung mali, di ba? So, nais ko muna magpakilala kapatid. Pangalan ko? Ako si John Paul. John Paul, taga Davao. Taga Davao. Masyaallah. Si Brother? Rodel. Taga Davao din. Cavite. Cavite, masyaallah. Ikaw, Brother? June Spilia, Taga-Tagum. Taga-Tagum. Brother? June, Taga-Tagum. Taga-Davao. Sa tatong taga-Davao, sa taga-Cavite. Ako ay tubong Bohol, Bisaya din. Pero nakatira sa Manila, sa Rizal. So, ngayon mga mahal na kapatid, ay nais kong ipakilala sa inyo yung aral ng Islam na kung saan magbibigay sa inyo ng kalinawan. Meron na bang nakaatin sa inyo patungkol sa Islam? Nakarinig na ba kayo ng mga ganito na pagpupulang about sa Islam? Wala pa. First time pa, mashallah. So, nais namin parating sa inyo, ano bang Islam? Ano bang Islam? Kasi sa atin sa Pilipinas, kung sinabing Islam, iba yung nasasagap ng balita natin. Namumugot ng ulo, papasabog, marami kong mag-asawa, di ba? Masamang ugali. Yun ito narinig natin sa atin sa Pilipinas. So, lingid sa ating kaalaman yung tamang katuruan kung ano ba ang Islam. Ang Islam, mga mahal na kababayan, ito ay tinatawag sa Arabic na din. Ano ba ang din? Sa Tagalog, ang din, kasi Arabic ito yung kumpletong panuntunan ng buhay ng isang tao. Paano mamuhay ang isang tao? Ano ang gabay? Ano ang guide niya? Itong Islam. So, sa madaling salita, ang Islam ay tinatawag na relihiyon. Pero hindi lang siya relihiyon kasi ang Islam, saklaw dito ang buong panuntunan ng buhay ng isang tao. Way of life. Ito yung Islam. Panuntunan ng buhay ng tao, paano ba siya mag-asawa, paano siya magpalaki ng bata, paano ba siya, lahat ng aspeto ng buhay ng tao, politika, lahat ng bagay isipin mo, napapaloob sa pananampalatayang Islam. Kaya ito yung way at gabay sa atin para tayo mamuhay ng ayon sa kagustuhan ng Diyos. Itong Islam. So ang Islam, meron itong tatlong pautos na kahulugan sa wikang Tagalog. Ito ay ang pagsunod, ganap na pagsuko, ganap na pagtalima sa kalooban ng Diyos. So ang Islam, tinatawag sa Arab na din na, ibig sabihin pagsunod, pagsuko, pagtalima, pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Ito yung Islam. No? At ang Islam, mga mahal na kapatid, ito ay hindi bagong relihiyon. Kasi sa atin sa Pilipinas, kung sinabing Islam, relihiyon lang ni Muhammad yan. Bagong relihiyon lang yan. Hindi. Ang relihiyong Islam, ito yung relihiyon na ibinigay sa atin ng Diyos, ng tagapaglikha. Nilikha niya tayo bilang isang tao, hindi tayo pinabayaan bagkus binigyan tayo ng panuntunan ng buhay. So ang Islam, mga kapatid, para sa inyong kaalaman, ito ay relihiyon na kung saan ito ay galing mismo sa dakilang lumikha, galing sa Diyos, ang Islam. Kaya sinabi ng Diyos, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sa araw na ito, sabi ng Panginoon, tagapaglikha, aking binigay sa inyo ang al-yawma akmaltu lakum dinakum. Binigay ko sa inyo ang din, ang relihiyon na panuntunan ng buhay. Wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pinagkaloob ko sa inyo ang aking pagpapala, awa, at pinili ko ang Islam bilang inyong panuntunan ng buhay. So maliwanag, ay sa sinabi ng Diyos, ang Islam ito yung panuntunan ng buhay ng isang tao. Sabi niya. Kaya ang Islam hindi siya relihiyon na kung saan galing kasi
Sa atin sa Pilis, mga mahal na kababayan, ang reliyon sa atin, tao ang nagtatag. Pastor, ministro, di ba? Pari, mga obispo. Ang Islam hindi. Ang Diyos mismo na tagapagligha, ito ang nagkaloob sa atin dito. Sinabi pa sa ibang talata, sabi ng tagapaglikha, Inna dina indala al-Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Sa katotohanan, ang reliyon na galing sa Panginoong Diyos, ang Allah, ay Islam. So, maliwanag mga mahal kabayan, ang Islam, hindi lang siya reliyon na bigay ng kung sino-sino. Bagkus ito ay reliyon na galing sa kataas-taasan. Galing sa Allah. Kaya mga kapatid, mga kababayan, ang Islam, ito yung relihiyon na itinuro ng mga propeta. Kilala niyo si Abraham, di ba? Narinig si Abraham. Si Abraham, si Moises, si Jesus Christ. Di pa pala na rin yung ikama. Ang Islam yung kanilang Yung relihiyon. 27 expired. Sabi ng Panginoon Diyos, Nag-27 syara'an lakum kumawa na min exam. ad-din. Mawasa Yung pumasa bihi naman, Nuhan, hindi ko waladina auhay na ilay, mawasay na Ibrahim, wa Musa, wa Isa, an akimudina, wala tatafarraqu fihi. Ibig sabihin doon, sabi ng Diyos, aming ipinagkaloob sa iyo Muhammad ang reliyong Islam na siyang relihiyon na dinala ni Noah, relihiyon ni Moises, relihiyon ni Jesus Christ, at itayo niyo ang Islam at huwag kayong maghiwa-hiwalay dito. So napakalinaw po mga mahal na kababayan ng Islam, relihiyon na galing sa Diyos na tagapaglikha at relihiyon na dinala, ipinangaral ng lahat ng mga propeta. Diba? Si Jesus Christ, bilang isang Muslim, mahal namin siya. Hindi kami matatawag na Muslim kung hindi kami magmamahal sa Kanya. Kung inyong mapapansin ang larawan ni Jesus Christ sa Katolik, sino bang Katoliko dito? Taas ang kamay. Lahat kayo? Katolik? Di ba ang larawan ni Jesus, mahaba ang balbas niya? Yun ang isa sa dahilan kung bakit kami nagpapahaba ng balbas. Magtaka kayo mga Muslim, mahahabang balbas. Bakit? Kasi nga kami ay sumusunod sa mga propeta. Sabi kasi ng Diyos ng tagapaglikha, wa may yuti'ir rasul fakat ata'ala. Sino mang sumunod sa mga propeta, ay si Kristo nagpapahaba ng balbas, si Moises, si Propeta Abraham, si Propeta Muhammad, ay sumunod kami sa kanila. O sino mang sumunod sa mga propeta, sumunod sila sa Panginoong Diyos. So yan ang dahilan kapatid, bakit magpapansin niya mga Muslim, mahabang balbas. Kasi nga yung mga propeta, sila yung dapat tularan. Diba si Jesus Christ bro, sa kanyang larawan, may balbas pa siya? Wala. Meron, di ba? So yan ang dahilan kapatid. Isa sa dahilan, bakit kami nagpapahaba ng balbas? Dahil sinusunod namin ang mga propeta. Kasi sinabi ng Diyos, sino mang sumunod sa propeta, sumunod sa Panginoon. No? Ngayon, ang Islam, ito lang yung relihiyon na tatanggapin ng Diyos sa kabilang buhay. Naniniwala ba kayo may kabilang buhay? Ikaw ba naniniwala kayo? So sa kabilang buhay, tayong lahat mamamatay. Kasi ang buhay natin sa mundong ibabaw mga kapatid, pagsubok lang sa atin to. Nilikha tayo ng Diyos, naglikha siya ng buhay at kamatayan para tayo subukan. Sa araw ng paghukom, isa lang yung relihiyon na tatanggapin niya sa araw ng paghukom, yung relihiyon na sagalang galing sa Kanya. Kaya nga sinabi ng Diyos, wa may yabtagi gairal Islam dinan fala yuqbala minhu. Sabi ng Diyos sa tagapaglikha, sino man ang naghangad ng ibang relihiyon maliban sa relihiyon na galing sa Diyos, ang Islam, hindi ito tatanggapin sa Kanya. At doon sa kabilang buhay, kapag tayo namatay at babangunin tayo muli sa kabilang buhay, kung ang relihiyon niya ay hindi naman Islam, hindi siya sakop sa Islam, hindi tatanggapin sa Kanya ng Diyos sa tagapaglikha. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. At sa kabilang buhay, ang taong yaon ay mapupunta sa pagkalugi. Sa kabilang buhay, mayroong dalawa din ating mapupuntahan. May paraiso at may impyerno. Saan nyo gusto mga kapatid sa dalawang ito? Paraiso o impyerno? Lahat ay gusto ng paraiso, di ba? So, hindi tatanggapin ng Diyos ang tagapaglikha kung hindi tayo yayakap sa Islam. Kasi yan, Islam na ito, relihiyon, ito yung galing sa Kanya. Relihiyon ng mga propeta na ipinangaral ng mga propeta para magiging ating panuntunan ng ating buhay. Kaya yung Islam na kapit napakahalaga. Kasi pag namatay tayo na wala tayo sa loob ng Islam, sabi ng Diyos, hindi niya tatanggapin. So paano tayo kapag hindi tayo tinanggap sa kabilang buhay? Saan tayo mapupunta? So napupunta tayo sa impyerno. So ngayon, habang dito po tayo sa mundong ibabaw, pag nilayan natin kapatid, una, bigyan ko kayo ng idea, no?
ang relihiyon ba na inyong niyayakap sa panahong ito, sa kasalukuyan, ito ba'y relihiyon na saganang galing sa Diyos? Meron ba tayong mababasa sa loob ng kapahayagan ng relihiyong ganito? Halimbawa, Katoliko, born again, ano bang relihiyong mga Iglesia ni Cristo? Ito ba'y galing sa Diyos? Mababasa sa loob ng Biblia? Kung wala, siyempre, mag-iisip tayo kasi kaluluwa na kasalanan dito eh. Hindi ito biro eh. Kasi pag namatay tayo, wala na tayong chance na bumalik. Meron pa bang patay na bumalik? Para magsisi, magbago? Wala na. So habang tayo nabubuhay pa mga kapatid, pag nilay-nilay natin, dapat ang relihiyon na ating kinabibilangan, relihiyon na galing sa Diyos. Meron tayong mababasa sa aklat kapahayagan. So sa Biblia, wala na tayong mababasa sa loob ng Biblia na ang relihiyon ng Diyos ay ganito, ganyan, wala. Pero sa Islam, may mababasa tayo sa Quran na sinabi ng Panginoong Diyos ang Allah na inna dina indallahil Islam. Sa katotohanan, ang relihiyon na galing sa Diyos, walang iba kundi ang Islam. So yun Islam kapatid. Ang Islam, ang kahulugan nito, pagsunod, pagsuko, pagtalima sa kalooban ng Diyos. Ngayon, sino naman ang mga Muslim? Sino ang mga Muslim? Malaking katanungan kasi sa atin sa Pilipinas, kung sabing Muslim, akala natin yung mga maranaw, yung mga tausog, yung titinda ng mga DVD sa sidewalk, di ba? Di ba? Titinda ng mga, kung ano mga DVD, no? Mahabang balbas, nakatug, na ganito. Yun yung pag-aaral natin. Ang Muslim mga kapatid, para sa inyong kaalaman, wikang Arabic ito. Ibig sabihin ng Muslim, sa Tagalog, yung tao na sumuko sa kalooban sa Diyos. Sa Tagalog, sino yung Muslim? Yung tao na sumuko, sumunod, tumalima sa kalooban ng Diyos. Yung taong nagpapasakop sa Diyos, yun ang Muslim. No? Arabic lamang kasi ito eh. Kung itatagalog yung Muslim, taong sumunod, sumuko, tumalima sa Diyos. Actually, hindi lang tao ang matatawag ng Muslim. Maski yung araw, buwan, bituin, kahoy, hangin, lahat ng bagay na nilikha ng Diyos, basta siya ay sumunod sa kalooban ng Diyos, ang tawag sa kanya Muslim. E paano yung mga nagsasabing Muslim na nagpapasakop? Muslim na gumagawa ng mga masama? Di ba may ganun? Kasi nga sila'y tao lamang. Ang tao hindi perfecto. Tulad natin kamay, hindi pantay-pantay, di ba? Muslim sila, pero sila ay masuwaying Muslim. Nakakalungkot silang tawaging Muslim. Nakakahiya. Kasi ang tunay na Muslim, yung sumunod ka sa kalooban ng Diyos. Ano bang utos ng Diyos? Diba gumawa ka ng mabuti, layuan mo ang masama. Yun ang Muslim. Pero lamang tayo tao, may free will kasi tayo mga tao eh. Meron tayong kalayaang sumunod, may kalayaang sumuway. Hindi po ba? Pero kung tunay ka na Muslim, dapat kang sumunod sa utos ng Diyos, layuan mong pinagbabawal ng Diyos. Yun ang tunay na Muslim. No? Ngayon, gusto kong malaman niyo mga kapatid, patungkol naman kung sino ang sinasamba ng mga Muslim. Ikaw, brother, sino sinasamba ng mga Muslim? Anong pangalan ng Diyos? Hindi mo alam. Sino nakakalam sa inyo? Dinig ko lang, Mashallah, Allah. So, yung Allah kapatid, napakalam ko? Diyan. Yung Allah, marami sa atin, sa Pilipinas, sa mga hindi Muslim, mga akala nila, ang Allah ay Diyos lamang ng mga Muslim. Sa Mindanao, sa mga Arabo. Mali po. Ang Allah, siya yung tinatawag na God the Almighty Creator. Panginoong Diyos na makapangyarihan at tagapaglikha. Wala kaibahan sa atin to. Diyos na makakagahon sa Bisaya pa. Di ba? Allah, Arabic lamang ang salita yan. Kasi si Arabo, si Prophet Muhammad, so ang Allah, ito'y Arabic na kung saan, ito yung personal niyang pangalan ng Diyos. Di ba sinabi ni Kristo sa Biblia? Ako tanda pa ako ng Katoliko. Sinasabi ni Kristo, ang tinanong siya ng mga disipulo niya, Good Master, paano ba kayo manalangin? Paano ba? Sabi ni Kristo, kung kayo ay manalangin, ganito ang inyong sasabihin. Sino memorize sa inyo yung amahan namin? Diba? Amahan namin, sumasalangit ka. Diba? Kinakanta po nga ito sa simbahan eh. Sambahin ang ngalan mo. Sino nagsabi ito? Di ba si Kristo? Sambahin ang ngalan mo. Malinaw mga kapatid, na sabi ni Jesus Christ, ang Diyos ay may pangalan. Sambahin daw ang ngalan niya. Ano makuha ang yung punto doon? Hindi po sinabi ni Kristo na sambahin ang kanyang ngalan. Ngalan mo. May itinuturo si Kristo.
Sambahin ang pangalan mo. Ang tanong, sino yung pangalan ng Diyos? Si brother. Kapag nagdarasal tayo, anong tawag sa niya? Sa Katoliko lang. Ama. Tama ba? Ama? May taong tumatawag sa Diyos na Yahweh. Merong El Shaddai. Tama? Merong anak, may espiritu, may ama. Maraming tawag sa tao sa Diyos. Pero hindi sila kumbaga hindi nila nakilala ang tunay na Diyos. Kasi ang tunay na Diyos, kapatid, ang pangalan niya sa panahon ni Propeta Moises, sa wikang Hebreo, tinawag ni Moises na Elohim ang Diyos. Eloy, sa plural, Elohim. Plural respect. Sa panahon ni Propeta Jesus Christ, Jesus o Isa, sa panahon niya ay lingwahe niya ay Aramaic. Tinawag niya ang Diyos sa pangalang Ili. Di ba mapapansin niyo, sabi niya, nung ikasiyam na oras, nung umiiyak si Kristo na nanalangin, sabi niya, Ili, lima sabak tani. Ili, tawag niya sa wikang Aramaic. Sa panahon ng Prophet Muhammad, tinawag niya ang Diyos na Ilah. Kaya, la ilaha, Ilah. So itong Elohim, Eloy, Ili, Ilah, Semitic language ito mga kapatid. Tumutukoy ito sa dakilang manlilikha na ang pangalan niya ay Allah. So yung Ili, Ila, Eloy, ito ay katumbas ng Allah. Kasi Semitic words ito. Yung mga Kristiyano sa Jordan, sa Syria, sa Lebanon, ang tawag nila sa Diyos ay Allah. Kasi nga, Kristiyano sila, pero Allah ang tawag nila kasi bakit? Ito yung personal na pangalan ng Diyos. Anong katibayan? Si Moises umakyat sa bundok ng Sinai, siya'y nanalangin. Di ba, ang ginawa niya 10 kautusan, 10 commandments? Sabi ng Diyos kay Moises, Innani anallah. Katotohanan mo, Moises, di ba, nakipag-usap si Moises sa Diyos, ako si Allah. Sino daw siya? Siya daw si Allah. La ilaha illa ana. Wala na kayong Diyos na sasambahin, kundi ako lamang. Nagpakilala ang Diyos sa pangalan niya, at pagkatapos nagsabi siya na, sa akin lamang kayo sumamba. Fa'abudni wa akimi salata lidikri. Kaya kayo ay magbigay ng palagiang pag-alaala, pagdarasal sa akin. Makikita niyo kapatid mga Muslim, yung bisis kami nagdarasal. Bakit? Di mo bisis? Di ba nakakapagod yan? Kasi sa Kristiyano ako, Katoliko, isang linggo, isang oras lang, halos di ko pa magawa. Diba? Inauna ko pa yung inom, sugan. Isang oras lang, sa isang linggo, isang oras lang, halos di ko magawa. Pero sa isang, bakit yung bisis? Kasi sabi ng Panginoon Diyos, bilang pag-alaala, pasasalamat sa akin. Kasi kapatid, nilikha tayo ng Diyos sa mataas na pagkakalikha bilang isang tao. Eh, paano kung nilikha tayo ng gaya ng ipis na gumagapang? Kasi nilikha din ng Diyos yan, palaka. Paano kung nandun tayo napunta? Ikaw tayo. Kaya magpasalamat tayo kapatid, nilikha tayo ng Panginoong Allah sa mataas na antas ng pagkakalikha bilang tao. Kaya nga sabi ng Panginoong Allah ng Diyos, Ya ayuhan nas, udkuru ni'matallahi alaykum. O mga tao, sabi ng Diyos, inyong pagnilinilayan ang mga biyaya sa inyo ng Diyos. Di ba? Binigyan tayo ng mata na kita, ilong na kalanghap ng hangin. Kung wala kayong oxygen, hindi magbibigay ang Diyos sa atin ng oxygen, mabubuhay pa kaya tayo? Matay tayo. Subukan yung hindi huminga ng mga, kaya ba 20 minutes? Hindi kayo huminga. Pero libre ito kapatid. Binigay ng tagapaglikha ng Allah. Kaya sabi niya, pag nilay-nilayan niyo ang biyaya na pinag-loob sa inyo ng Allah. Hal min khaliqi ghayrullah? Meron pa bang tagapaglikha maliban sa tagapaglikha sa Allah? Meron pa ba bro? Tagapaglikha maliban sa kanya? Wala na. Siya na naglikha sa atin, di ba? Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil. Ang Allah ang naglikha ng lahat ng bagay at siya rin ang mangangalaga sa atin. Tingnan mo kapatid, may mga tao nagsasabi, ang Diyos ay namatay. Turo sa atin ng simbahan. Naniniwala ka ba bro na ang Diyos ay namatay? Father? Naniniwala ka doon? Hindi. Ang Diyos ay namatay? Hindi. Ikaw bro, hindi ka naniniwala na ang Diyos ay namatay? Pero yung turo sa atin ng simbahan. Di ba? Tingnan mo bro, pag namatay ang Diyos bro, sino magbibigay sa atin ng oxygen?
Papaikot ng mundo. Sino ang paibigod ng mundo? Sino nagbabanggaan na yung araw at buwan? Yung galaxy sa taas kung namatay ang Diyos? Ito yung kalapastanganan sa kanyang katakilaan. Kaya nga sabi ng Allah, pagbasdan ninyo ang biyaya na ibigay sa ng Allah. Meron pa bang tagapaglikha maliban sa Kanya? Yarzuqukum minas samai wal ard, na nagbibigay sa ng biyaya mula sa kalangitan at sa kalupaan. Halimbawa yung tubig ulan, sino nagbibigay ng ulan sa atin? May nagkokontrol niya, nagbibigay sa atin. Pag walang ulan, hindi tutubo yung ating pananim. Di ba? So, malaking gantimpala kapatid. Kaya pag muni-munihan din kapatid, yung biyaya na binigay sa atin ng Diyos. Kaya nga dapat kapatid, bumalik tayo sa pagsamba sa Kanya. Ang turo ng Islam, i-focus na natin yung pagsamba natin. Saan? Sa dakilang manlilikha. Hindi sa tao. Kasi may mga reliyon na tuturo sa bahay ng kapwa-tao. Tingnan mo kapag ang mga tao sa India, sinamba nila baka. Palagay mo, tama bro, baka sa bahay natin? Hindi, kaya baka kinakain, di ba? Yung mga Hindu, ang Diyos na baka. O, may mga tatawa na nagtuturo na ang Diyos si Buddha. Yung mga insik, di ba? Si Buddha malakit yan, bit-bit bata. Yan ang Diyos ng mga Buddhist. Tao lang si Buddha. Pero nung namatay, ginawa ng rebulto, sinamba ng mga bagong henerasyon hanggang sa panahon natin ngayon. So, may mga tao sumasamba sa apoy. May mga tao sumasamba sa kahoy, sa bato, sa propeta, napakarami. O, sa atin sa Pilipinas, ang Diyos daw ay nagkatawang tao. Di ba bro? Kanino? Nagkatawang tao, kanino? Ang Diyos. Kay Hesus Kristo daw. Kaya nga naguguluhan ako nung ako'y Katoliko pa. Naguguluhan ako. Sabi na natin simbahan, sabi ng pare, ang Diyos na sa langit, bumaba sa lupa. Tama? Di ba? Bumaba sa lupa, ang Diyos sa langit, bumaba sa lupa, nagkatawang tao. Ibig sabihin, wala ng Diyos sa langit? Nasa lupa na siya? Eh bakit pa si Kristo tumitingala? Nanalangin doon sa taas, kung ang Diyos ay nasa baba na. Di ba? Tingnan mo kapatid, kanino nanalangin si Kristo kung ang Diyos ay nasa kanya na? Ba't pa siya nagdarasal? Nagsumamo, umiiyak siya. Sabi niya, o Ama ko, hanggat maaari, alisin mo sa akin ang saro ng kahirapan. Kanino siya nagdarasal? Kanino siya tumatawag? Kung ang Diyos ay bumaba na sa lupa. Sino nagkukontrol ng mga araw, ng mga buwan? Bakit nagdaglaga rin mo? Ang Diyos ay nasa baba na. So ito'y kalapastanganan kapatid. Kaya ang alam mga kapatid, siya ang dakila. Siya ang karapat dapat sambahin. Kasi bakit? Siya ang nagpahiran ng buhay sa atin. Tingnan niyo kapatid ang sinamba ng mga tao, ha? Sabi ng Panginoong Allah sa Quran, atakbuduna ma tanhituna wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Sabi ng Allah. Sabi niya, sinasamba ba ninyo? Sabi ng Panginoon Diyos, atakbuduna, sinasamba ba ninyo matanhituna ang mga bagay na ginuhit ng inyong kamay? Kasi may mga tao, puputol ng kahoy, guguhitan niya, gawin niyang tao, di ba? Binihisan, pinturahan, pabindisyonan sa pare, pagkatapos doon na manalangin. Sabi ng Allah, sinasamba niyo ba yung mga bagay na nililok ng inyong kamay? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Samantalang ang Allah ang siyang naglikha sa inyo, sa atin, pati ng inyong mga bagay na nililok ng inyong mga kamay. Samantalang Allah ang lumikha nito. Sinabi po ng Panginoong Allah sa Quran, alladina, sa mga tao daw, no? Alladina ta'buduna min dunila lam yakhliqu dubaban. Yung mga bagay na sinasamba ng mga tao ay hindi ito makalikha ng anuman. Halimbawa ang kapatid, si Buddha, may nalikha ba si Buddha? O, halimbawa si Jesus Christ na lamang, may nalikha ba siya? Wala. Walang makalikha kapag maliban sa tagapaglikha si Allah. No? Kaya ang sabi ng Allah, aruni mada khalaqu minal ard. Ipakita nyo sa akin, sabi ng Diyos, kung ano ang nalikha ng inyong mga sinasamba. Kaya sa Islam kapatid, napakalinaw na ang dapat sambahin natin, yung malilikha lamang sa atin. Kasi halimbawa kapatid, no? Ikaw kapatid, sinong tatay sa inyo dito? Meron na ba? Ikaw ba tatay ka na? Halimbawa may anak ka kapatid.
inaalagaan mo, inaraguan mo, nagpapahirap sa Saudi Arabia para suportahan yung pag-aral niya, hanggang sa nakagraduate, nakapagtrabaho, tapos biglang hindi ka nakikilalaning ama. Baga tinatakwil ka na, hindi ka pinahihiya ka niya. Ano maramdaman mo? Siyempre masasaktan ka. Isipin mo, napakawalang niyang anak ito. Samantalang inaruga ko siya nung maliit pa hanggang sa lumak, pinag-aral ko. Nagpakahirap ako sa Saudi Arabia para sa kanya, tapos hindi na ako kikilalanin. Sa ibang tao na kumikilalanin bilang ama, masakit yun. Ganun din ang lumikha sa atin. Si Allah, siyang lumikha sa atin, pero pagdating sa pagsamba, kanino tayo sumamba? Hindi na sa kanya. So siya ay maninibugho. Di ba? Ano mo sa 10 Commandments, ang nakalagay doon, sabi ng Diyos, no, sa 10 utos, sino nakaalam sa inyo dito? 10 Commandments, di ba? Sinabi ng Diyos doon, ako ang Panginoon ninyong Diyos, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Malinaw. Huwag daw tayong gumawa pa ng ibang Diyos na iaakibat mo sa Kanya. Siya lang nag-iisa. Ilan ba ang Diyos? Di ba? Isa lang? So siya lang daw ang sasambahin. Huwag daw tayong sumamba ng iba maliban sa Kanya. Di ba? So ito ang turo ng Islam, mga kapatid. Ang Islam nagtuturo sa atin na kung sino ang lumikha sa atin, siya lamang ang sasambahin natin. Siya lamang. Huwag tayong sumamba ng iba maliban sa Kanya. Sinabi ng Panginoon Diyos sa Quran, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, sabi ng Panginoong Allah, Ya ayuhanas, usang katauhan, a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sambahin ninyo ang Panginoon na siyang lumikha sa inyo, walladina min qablikum la'allakum tattaqun. At siya namang lumikha sa mga nauna pa sa inyo. Meaning, kapatid, na anyayahan tayo ng Diyos na lumikha sa atin na sambahin natin siya. Katulad ng pagsamba ng mga taong nauna sa atin. Sino pang nauna sa atin? Yung mga propeta. Yung mga ninuno natin. Yung mga propeta. Kung sino ang sinamba nila, yun ang sasambahin doon natin. Sabi pa doon, karugtong ng ayah, ng talata, sabi niya, Alladhi ja'ala lakumul arda firasan wa samaa binaan. Ang Panginoong Allah na lumikha sa atin, naglikha pa siya ng kalupaan bilang ating tirahan. Ito yung kalupaan na to. Nilikha ng Diyos ito bilang tirahan sa atin. At nagladlad siya ng kalangitan bilang ating masisilungan. Ganun kabait sa atin ang Panginoong Diyos. Nilikha ang kalupaan para sa ating kapakanan. Niladlad ang kalangitan para ito yung silbing silungan natin. At sabi pa niya, wa anzala minas sama'i ma'an, at nagpababa ng tubig ulan mula sa kalangitan ang Diyos, ang Allah, upang tumubo yung mga pananim. Kasi kung walang ulan, hindi tutubo yung palay, yung mga prutas, mga ating mga pananim, wala tayong makain. Mamatay tayo, di ba? Kaya ibinaba niya ang ulan mula sa kalangitan para tumubo yung mga pananim. Kaya sabi niya, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Kaya huwag na huwag kayong maglagay ng katambal sa pagsamba sa Kanya. Sapagkat ito ay alam nyo na isa lang ang tunay na Diyos. Kaya napakalinaw, napakadaling tanggapin sa kapatid sa Islam na kung saan, kung sino yung lumikha sa atin, doon lamang tayo sasamba. Kasi marami sa tao naniniwala sa nag-iisang Diyos, sa Allah, pero pagdating sa pagsamba, sana sila sumamba. Kay Pedro Calungsod, kay, di ba? Sa atin sa Pilipinas, napakarami nating tinatawagan kapag nagdarasal tayo. Tumatawag tayo kay Jesus, kay Maria, sa mga santo, mga patron. Nasaan na yung pagsamba sa tagapaglikha? Nawala na. So, sa Islam, kapatid, para matanggap tayo ng Diyos, ng Allah, magbalik loob tayo sa Kanya. Baga yung pagsamba natin, atin itong i-focus para lamang sa Kanya. At yung mga bagay na nilikha lamang ng Diyos, ay layuan natin. Huwag tayong sumamba sa kanila. Yung mga propeta, si Jesus Christ, si Jesus Cristo, hindi naman siya nagturo na sambahin siya eh. Ang turo ni Kristo sa atin, sambahin yung Diyos na nagsugo sa Kanya. Di ba sa John 17:3, kung magbabasa kayo ng Biblia, ipiniliwanag ni Jesus Christ doon kung paano tayo magkamit ng buhay na walang hanggan. Paano pa tayo maligtas? Paano tayo makapasok sa paraiso? Tinanong si Kristo ng kanyang mga disipulo. Ang sagot ni Kristo ay ganito. Sabi niya, sa John 17:3, sabi niya, at ito ang buhay na walang hanggan. Ano ba ang buhay na walang hanggan, bro?
Ayon sa sinabi ni Kristo, ano yung ibig sabihin doon? Buhay na walang kamatayan. Buhay na walang hanggan, salvation. Kaligtasan. Di ba? Sabi niya, ito ang buhay na walang hangganan, ang makilala kanila. Ikaw ang tanging nag-iisang Diyos. So ang kaligtasan daw, sabi ni Jesus Christ, ay yung pagkilala sa nag-iisang tunay na Diyos. At ako si Kristo na kanyang isinugo. So, si Kristo nagpakilala bilang isang sugo. Ano yung sugo? Propeta. Propeta siya. Kaya kami mga Muslim, hindi kami sumusubra sa pagkilala kay Kristo bilang isang propeta. Minsahero siya, dakila siyang sugo ng Panginoong Allah. No? So, sa Quran, mababasa natin na si Jesus Christ sa panahon niya, siya nananawagan o nagparating ng mensahe ng Diyos sa Israel. Sabi niya, wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hada siratan mustaqim. Ibig sabihin sa Tagalog, sabi ni Jesus Christ, ito katotohanan ng Allah ang aking Panginoon, inyo rin namang Panginoon. So si Allah daw, Panginoon niya, Panginoon natin. Fa'buduhu, sambahin si Allah. Siya lamang na nag-iisa, ito yung matuwid na landas. Yung matuwid na landas, kapatid, yung pagsamba sa nag-iisang Diyos. Sabi ni Kristo. Kaya nga sa Biblia, nung Bible study ako sa Marcos 12:29, nandoon yung Pangulong Utos ni Kristo. Sabi niya, o ang kanang Israel, sabi ni Jesus Christ, ang Panginoon nating Diyos, kasama ang sarili niya, iisang Panginoon. Sambahin siya ng buong lakas, buong kaluluwa, buong isip. Ibig sabihin, doon na sumamba sa nag-iisang Diyos. Ang mensahe ng Islam, kapatid, no? Napakalinaw po, napakatuwid. Hindi mahirap tanggapin ang ating kaisipan. No? Katulad ng mensahe ni Kristo na ang pagsamba lamang doon sa nag-iisang Diyos. Kasi si Kristo, napakalinaw ng aral niya eh. Napaka-basic eh. Napakadaling intindihin yung aral ni Kristo. Sabi niya na tayo ay sumunod, sumuko, tumalima sa kalooban ng Diyos. Kalakip dito yung paniniwala sa Kanya lamang na siya nag-iisa. Yun po ang aral ng Islam. Yun yung kaligtasan na minimiti ng tao. Yung makilala natin ang tunay na Diyos. Ano ang pangalan ng Diyos, kapatid? Allah. Allah. Ngayon, kilala natin ang Diyos ang Allah. Ngayon, para makumpleto natin na tayo makapasok sa paraiso, anong sunod gawin? Kilalanin natin si Moises, si Abraham, si Jesus Christ, si Muhammad, si Noah, si David. Sila'y mga, ano ang antas nila? Propeta. Propeta. Tama, propeta. Minsahero. Yun yung pagtanggap sa Islam. Kasi ang pagpasok sa Islam, walang binyagan dito. Walang lubluban. Sa atin sa Kristiyanismo, kapag papasok ka sa reliyon nila, dadahin ka sa dagat, nilulublob ka, di ba? Tapos, tatanungin nila doon, nakita mo na si Jesus. Pag hindi pa, lublob ka ulit, tagalan nila, hindi ka na makahinga, pipiglas ka, aangat ka, nakita mo na. Nakita ko na, kahit hindi mo nakita sa iyo, nakita ko na, tinanggap mo na si Kristo. Kasi bakit tagalan nila, hindi ka na makahinga, mamamatay ka ng dagat. Di ba? Angat ka na naman nila, nakita mo na, tanggapin mo si Kristo. Hindi pa, balik ka naman, tagalan nila hanggang sa di ka makahinga. So, tatanggapin mo na kasi mamamatay ka na doon sa lalim ng tubig. Di ba? So, ganun sa Islam, walang ganunan. Wala rin wisik-wisik tubig. Ngayon, modern ang father eh. Meron lang gumamit ng gumba. Pasirit na eh. Di ba? Spray na. Hindi na yung wisik. Nakikita ko sa video. Parang pang-bomba ng mangga ba? Malayo, abot sa Ganun ang style nila ngayon. Para yung mangga. Ganun, walang Islam, kapatid. Kasi ilublob ka man dyan ng ilublob, hindi ka pa rin malinis. Kasi bakit yung puso ang lilinisin natin, hindi yung katawan. Lilinisin yung puso sa pagbalik loob sa pagsamba sa tunay na Diyos. At layuan yung pagsamba sa mga kapwa nilikha. Yun ang gusto ng Diyos. Paliguan ka pa na 1,000 beses dyan, kung sinasamba mo yung rebulto, yung mga larawan, hindi ka pa rin malinis. Kasi bakit? Yung puso ang lilinisin dito. No? Kaya nga, yun yung pagyakap sa Islam, walang binyagan. Sasaksi lamang kayo, maniwala kayo ng buong katapatan na walang sasambahin na Diyos, walang kikilalanin na Diyos, kundi sino? Anong pangalan niya?
Allah. Yun lang. God the Almighty Creator. At pangalawa, sasaksi tayo na si Muhammad at si Jesus, sila ay mga propeta. Yun lang. Maniwala ka na may paraiso, may impyerno. Lahat tayo mamamatay at babangonin tayo muli. At tayo ay huhukuman sa kabilang buhay. Either paraiso, either impyerno. Yun yung pagyakap sa Islam. Babanggitin lamang sa wikang Arabic. No? Ganito ang asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Sa Tagalog, yun ang sasabihin mo. Ako'y sumasaksi, naniniwala na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah. Sumasaksi ako na si Jesus at si Muhammad kabilang sa mga mararangal na mga propeta. Ganun lang. Walang binyagan, walang pakimkim, walang ninong, walang ninang. At dito sa Islam, walang rin bayaran. Walang ikapo dito. Sa isang mga reliyon, kapapasok mo lang, babayad ka na ikapo. Diba? Buwan-buwan yun, nakukulitahan ka. Sa Islam, walang kulitahan dito. No? Bawal pilitin yung tao na nahingi ng pera kahit na pambili na ng bigas, pambili ng isda, ulam, hingihan mo pa, kawawa naman yung tao. Sa Islam walang ganun. Bagkos, kung ikaw mahirap na Muslim, bibigyan ka pa ng tulong sa mga mayayaman na Muslim. Yung mga Arabo, kapag nagbibigay ng zakaya, kung may tawag kami ng zakaya, yung kawag-gawa na obligado, bibigay sa mga mahihirap. No? Yung kayaman nila, mayaman sila, may karapatan yung mahihirap sa kanila. Kaya yung kayaman nila, bawasan lang 2.5%, ibibigay sa mga mahihirap. Yun ang tunay na kapatiran dapat sa Islam. Ngayon, at gusto ko rin malaman ninyo na kapag nag-Muslim tayo, dati tayong Kristiyano, di ba? Ano ang tawag sa dating Kristiyano na nag-Muslim? May katawagan sa amin, kagaya kami ni brother. Hindi nakalam sa inyo. Balik Islam. Masya Allah. Brother, bibigyan ko ng pang merinda lang ba? 10 riyal. Pwede ba pang merinda lang 10? Pwede na yan, Stan. So wala akong baliya eh. Yung buo na lang. Ibabalik din ni Allah yan. Yan Alhamdulillah. Mamaya na yung buo sa final. Balik Islam. Bakit mo nalaman balik Islam, bro? Mama ko Muslim, Masya Allah. pero papa ko Christian. Pero lumagay ako sa Christian. Mama mo born Muslim. Ako. Anong tribo? Di ko alam kasi Maganda hindi ko nun. sinanay sa Muslim. Hindi mo alam, maganda. Pero yung mga kapatid ni mama Muslim lang. Marandaw. Pero pinangalan sila Muslim talaga. Sa Mga Zamboanga. magulang. Sambuanga, Tausug yun. Tausog. Masya Allah, yung tatay mo Masya Allah. Christian. So bakit tinatawag tayo balik Islam? Kasi hindi naman tayo bibinyagan sa Islam. Kung Muslim tayo. Tayo ay tinatawag na balik Islam sa dalawang dahilan. Anong dalawang dahilan? Bakit tinatawag na balik Islam? Dalawang dahilan. Una, nung pinanganak tayo sa nanay pa tayo, nung pinanganak tayo ng nanay natin, di ba? Tanungin ko muna kayo, sino mo pinanganak na Kristiyano dito? Pinanganak na Kristiyano, taas ang kamay. Si brother. Lahat kayo pinanganak na Kristiyano. Yun yung pagkaakala lamang natin. Sa totoo po, nalaman ko lang ito nung ako'y nasa Islam na. Wala palang pinanganak na Kristiyano. Ano ang ating katibayan? Sinabi ng huling propeta na si Muhammad, sabi niya, kullu mauludin yuladu alal fitra. Arabic ito sa Tagalog, sabi ni Prophet Muhammad, lahat ng sanggol, kung sinabing kullu, ano bang kullu na rin yung kullu? Lahat. Sabi ng kullu? Lahat. Lahat. Without exemption. Kahit ikaw ay Hindu, Christian, Jews, Hudyo, ano mang dominasyon sa tao, dominasyon. Kapag nagsilang na bagong sanggol, sabi ni Prophet Muhammad, Muslim ang bata. Bakit Muslim agad? Kasi ang Muslim salita, ito yung ibig sabihin nito, siya'y kumikilala na mayroon lamang isang tunay na Diyos. Naniniwala ang bata. Yung bata, lumabas sa sinapupunan ng nanay, walang nagtuturo sa kanya, lumaki siya, may likas siyang paniniwala. Ano yon? Yung pagkilala sa Diyos. Ito yung Islam. Sa katayuan ganun, lumabas na si sinapupunan ng nanay, Muslim tayo doon. Paano tayo naging Kristyano? Bakit napunta tayo sa Christian? Ang sabi ni Prophet Muhammad, fa'abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajisan. Sapagkat yung mga magulang ng sanggol o yung mga taong nakapaligid sa sanggol, sila ang dahilan kung bakit naging Kristiyano ang sanggol. Tama ba? Halimbawa sa Katoliko, brothers Katoliko, anong pinaghahandaan ng mag-asawa kapag may sanggol sila? Binyag, tama. Bakit kailangan binyagan ng bata? Ano ang layunin doon? Maging Christian. Tama si brother, para maging Christian, kayo na sumagot doon.
Kaya ang pare kapag nagbigay ng matrimonya ng binyag, di ba, bubuhusan niya ang bata, na pagkatapos buhos, bang, batingting ang bell, sasabihin ng pare, simula sa araw na ito, bibinyagan kita, halimbawa, si ang pangalan mo bro? Rodel, sample lang ikaw ba dito, nung baby ka pa, karga-karga ng ninang mo. Sabi ng pare, bibinyagan kita Rodel, no? Sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo, at simula sa oras na ito, doon sa pagbibinyag, ikaw Rodel ay isang ganap na, anong naging ganap ka na? Kristiyano. Ibig sabihin, naging ganap pa lang doon sa pagbinyag sa'yo sa oras na yan. Pero hindi ka pabinyagan, hindi ka pa Kristiyano doon. Di ba? Ano ang tawag sa'yo? Muslim ka. Kasi bakit? Ikaw ay naniniwala, sumusunod, sumusuko sa kalooban ng Diyos. Kaya sa isang walang binyagan dito. Kasi nga, Islam ka na, nasa stage ka na ng Muslim nung pinanganak sa nanay mo. Yung likas, kalikasan na naniniwala ka na isa lang ang Diyos. Ito yung Islam. Likas na paniniwala sa Diyos. Siya nag-iisa lamang. Kaya yung Kristyanismo, hindi yung relihiyon. Ang relihiyon mo, kapag saan ka nabinyagan. Alam mo, nanay mo, born again. So, dadalhin ka sa dagat o sa swimming pool, sa drum, inublog ka doon, pagkatapos sasabihin, ikaw ay isang ganap na Kristiyano. Kumbaga, kung saan ka bininyagan, yun ang relihiyon mo. Nung hindi ka pa bininyagan, Muslim ka na. Kaya nga, yun ang tinatawag ng balik Islam. Manumbalik tayo sa likas na relihiyon natin nung pinanganak pa tayo, yung relihiyon na pagkilala at pagsamba sa Diyos na nag-iisa. Pangalawa, kung bakit tinatawag na balik Islam, dahil yung ating mga ninuno, bago tayo sakupin ng mga Kastila, sila yung mga Muslim. Saan ba galing yung Kristyanismo sa ating kapatid? Sino may dala ng Kristyanismo sa atin? Tama, Roma. Mga Kastila, Roma. Di ba? So nung dumating sila sa atin sa Pilipinas, sino ang kanilang nadatnan dito? Si Ferdinand Magellan. Kilala niyo? Na may dala ng Katolisismo sa atin. Sino yung nadatnan niya sa Cebu, sa Mactan? Nakipag-away. Sa kanta ni William, di ba? Lapla. Sila Lapu-Lapu, masyado. Sila Lapu-Lapu, isang Muslim, isang dato. Di ba? Sa kanta ni William, sabi niyo, on March 1521, March 16, 1521, when Philippines discovered by Magellan, di ba? The people were baptized under the name of Christ. And that's the beginning of our Catholic life. Doon na nagsimula ang Katolisismo, kapatid. March 16, 1521. Si Magellan dumating. Pero hindi ito hinayaan Dato Lapu-Lapu na isang Muslim. Sinalubong siya sa Dalampasigan, sa Mactan, Cebu, at pinigilan na siya. Islam ay peace, kapayapaan. Huwag mo kami guluhin. Huwag mong palitan ang pananampalataya namin. Nagmatigas si Magellan, kaya sila nagpang-abot sila doon sa Dalampasigan, at yun, nagkaroon ng labanan, at sa kasiwang palad, napatay ni Dato Lapu-Lapu si Magellan. Hindi natagumpay si Magellan. Kaya nung nalaman ng hari ng Espanya na si King Philip III, doon kinuha yung Philippines na pangalan ng bansa natin. Mula sa hari ng Spain na si King Philip. Naging Philippines ang bansa natin. Nagpadala muli siya ng mga hukbo ng mga military, sundalong Kastila, dumaong sila sa Maynila. Di ba? Si Miguel Lopez de Legazpi, pinamunuan niya yung mga Kastila. Dumating sa Maynila. Sino ang hari ng Maynila? Nandun yung monumento ng malaki sa Maynila ngayon. Si Raha Sulaiman. Siya yung leader ng Maynila, no? Meron pa tayong mga dato na nakilala natin. Si Dato Sumakwil, Dato Paduhinog. Nag-aral tayo elementary high school, di ba? Dato Dumulugdog, Dato Bangkayo, Dato Sikatuna, Dato Dumangsol, Dato Ubay, Dato Paduhinog, Dato Puti. Si Dato Puti, saan natin nakilala ngayon? Sa suka na sa suka natin, paksin na lang, di ba? So, si Dato Puti pala. Pati na toyo. Oo, Dato Puti Toyo. Siya yung leader ng mga dato kasi siya yung bihasas paglalakbay sa karagatan. Oo. Kawawa yung isang leader ng Muslim, naging suka na lang. Naging tuyo. Di ba? Kaya yun yung bakas, kapatid, na tayo kapag nag-Muslim tayo, hindi tayo magpapalit ng relihiyon. Bagkus tayo tatawaging balik Islam. Una, nung balik tayo sa Islam, na siyang relihiyon ng ating mga ninuno, nung pinanganak tayo sa ating nanay, Muslim na tayo doon. No? Pangalawa, ito yung relihiyon ng ating mga ninuno. Di ba?
Kaya walang binyagan dito, walang pagpapalit ng relihiyon. Kasi mga tao magsabi, oh, paano ka nagpabinyag sa Islam? Bakit ka nagpalit ng relihiyon? Yun ang kaagad-agad na pumasok sa utak ng mga kababayan natin kapag nag-Muslim ang dating Kristiyano. Bakit ka nagpabinyag sa Islam? Bakit ka nagpalit ng relihiyon? Walang binyagan dito. Walang pagpapalit. Nanumbalik lang kami sa likas na pananampalatayang Islam nung pinanganak kami sa nanay namin. Pangalawa, binalikan namin ang Islam na siyang relihiyon ng ating mga ninuno. Kasi sinakop din naman kasila gamit ang mga mahahabang baril, kanyon, matalas sa espada. Pinagpapatay nila ang mga Muslim sa panahon niyaon para sakupin nila ang ating bansa. Kasi hindi naman Pilipinas yung bansa natin dati. Maharlika ang pangalan ng bansa natin. Naging Pilipinas lang ito natalo ang mga Muslim sa Manila, sa Luzon, sa Visayas, at hindi ang Mindanao. Kasi ang Mindanao talaga pinaglaban ng mga Muslim yan. O Danon Promise, hindi nasakop ang Mindanao. Mindanao lang hindi nasakop. Luzon, Visayas nasakop. Kaya mula nung nasakop nila ang Luzon, nandun yung kapital, pinalitan nila ang Maharlika sa pangalan ng King Philip. Pagpupugay ka King Philip, naging Philippines yung bansa natin. Kaya natatawag na Muro. Sa Mindanao, Muro ang tawag sa mga Muslim. Ang nagpasimuno niyan yung mga Kastila. Muro ang tawag naman sa mga Muslim. Nung kaya nga Intramuros, di ba yung Intramuros? May mga kanyon-kanyon dyan, nakabakod dyan. Kasi intra, yung hindi makapasok yung mga Muro. Gumawa ang kuta ng mga Kastila dyan. Pero hindi na nasakop ang Mindanao kasi ang Mindanao talagang lumalaban ng mga Muslim. Kasi wala na silang aatrasan eh. Saan sila pupunta? Agat na. So umatras ang mga Kastila, bumalik sa Luzon at Visayas, yun ang sinakop nila at pinalitan lang pa ng bansa natin. Kaya tayo tawagin ng balik Islam. Hindi tayo mapapalit ng relihiyon. Nanumbalik lang tayo sa Islam. Sapagkat ito yung relihiyon ng ating mga ninuno. Ngayon mga kapatid, magtanungan tayo kung sino sa inyong gusto magtanong para magkaroon din kayo ng ideya. Inshallah. Kapag nagtanong kayo, may mga may regalo din konti kung ano man, may bigay natin sa inyo para magkaroon tayo ng kumbaga maalis sa atin yung mga haka-haka. Kasi minsan may dala tayong mga haka-haka patungkol sa Islam, sa mga Muslim Tulad ko, nung hindi pa ako Muslim, marami akong haka-haka. Marami akong katanungan sa akin sarili na hindi ko nabigyan ng tamang kasagutan. So karapatan nyo magtanong sa amin mga kapatid. Kahit anong klaseng tanong, wala akong problema sa amin kasi dati kami Kristiyano, kumbaga naramdam namin yung kalagayan ninyo. Kasi ang taong nagtatanong, sabi nga ni Kristo, di ba? Seek the truth and the truth shall set you free. Hanapin ninyo ang katotohanan sapagkat sa katotohanan ay mapapalaya kayo dito. So si Brother, baka may tanong kayo, inshallah Brother. Kahit anong klaseng tanong para maging maliwanag lang sa atin. Kasi may mga bagay tayo na dala-dala sa ating puso na hindi mabigyan ng kasagutan. No? Bakit ang mga Muslim maraming asawa? Bakit ang mga Muslim hindi kumakain ng baboy? Bakit ang mga Muslim nagpapasabog? Walang problema sa amin yan. Mas mainam na kumbaga mabigyan tayo ng kasagutan yan. No? Kasi kami mga Muslim, hangad namin na sa amin para sa inyo din kung ano yung kakabuti sa atin, lalo sa kabilang buhay. Kasi kung hangad namin ng paraiso, hangad din namin para sa inyo. Di ba? Kasi wala namang naghangad sa atin ng impyerno, di ba dito? Natin naghangad ng paraiso. Kaya nga sabi ng Allah sa Quran ng Diyos, "Fatakun nar allati waquduha nasu wal hijara o iddatul kafirun." Katakutan ninyo ang apoy sa impyerno, sabi ng Panginoon Diyos ng Allah, no? Katakutan niyo ang apoy sa impyerno na kung saan ang panggatong dito sa impyerno ay mga tao at bato. Ano ang panggatong sa impyerno? Tao at bato ang panggatong doon. Sino yung bato na igagatong doon? Yung sinasamba ng mga tao. Bato, kahoy, na kanilang kinikilala. Yun ang panggatong doon. Kasama yung mga tao sumasamba sa mga yaon. Sila ay gagatong doon. Katakutan niyo ang apoy sa impyerno, sabi ng Allah. Kasi ang mga tao, ba't na ganun lang ang galit ng Diyos sa mga tao? Kasi bakit? Imbis na bumalik sa pagsamba sa Kanya na lumikha, kanya-kanya ng gawa ng Diyos ng mga tao. Diba? Kanya-kanya ng gawa ng ribulto, ng mga larawan, at doon na nanlangin, doon na nagsipanahan ng pagsamba. Inukit lamang ng kamay ng tao. Sana pagsamba sa tunay na Diyos, nawala na. Kaya ganun ang galit niya. Pumanda siya ng impyerno, para doon niya ibalibag ng mga tao mapagmataas, walang utang loob sa Kanya. Instead na sumamba sa Kanya, sa iba na sumamba. Kay Buddha, di ba? Sa baka, sa elepante, sa unggoy, sa India. Maraming sinasamba.
Di ba? Sa propeta. Sa Islam, kapatid, napakalinaw po ang mensahe dito. Kung sino lumikha sa atin, doon lang tayo sasamba. Sino bang lumikha sa atin, kapatid? Sino lumikha sa atin? Si Jesus. Tama ba? Si Jesus lumikha sa atin? Ha? Brother? Si Jesus. Inshallah. Sino bang, tanongin ko kayo, sino ba ang nauna? Ang Diyos o ang tao? Diyos. Ang Diyos nauna. Tama? Hindi pwede mauna ang tao, di ba? Ang Diyos ang nauna. Ngayon ang tanong ko dito. Sinong nauna? Si Maria o si Jesus? Kung si Jesus ay lumikha sa atin, sinong nauna? Si Maria o si Jesus? Si Si Maria. Maria. Sino si Maria? Tao o Diyos? Tao. Tao. Eh, paano nangyari yun? Na si Jesus na Diyos na kinikilala natin ng tao, nauna ang tao si Maria. Pwede bang ganun? Sino nauna ng nanay mo, bro? Nauna ko sa nanay mo? Eh, nanay mo na bago tayo. Di ba? Logic lang ba? Di ba? Di ba nangyari si Maria, isang tao, isang babae, nauna sa Diyos. Di ba? Ang Diyos ang nauna? Paano nangyari nun? So, ganun kapatid. Yan ang kasi... Oo. Sino na? Itlog manok. Sino bang nauna palagi, bro? Itlog manok. Hindi rin mabubuo ang manok kung walang itlog. Madali lang yan, malaman. Okay, si Adan, unang tao. Anong hawak niya? Itlog o manok? Anong hawak ni Adan? Ay, nauna ang itlog sa manok. Kasi yun ang hawak ni Adan. Hindi manok ang hawak niya. Nagawa na yan. Si Adan. Si Adan unang tao, di ba? Anong hawak niya? Itlog. So, nauna ang itlog sa manok. Kasi Adan ang unang tao. So, ganun mga brothers, inshallah, ang amin lamang dito tayo no? Hindi namin kayo pinipilit na mag-Muslim. Kasi sabi mo, walang sapilitan dito. Sabi ng Allah, la ikraha fiddin. Walang sapilitan sa reliyon. Subalit, ang hangad namin kapatid, ay, kaligtasan ninyo. Kasi kayo mga Muslim, hindi kami makasarili eh. Kung ano yung gusto namin sa sarili namin, hinahangad din namin para sa inyo. Kapag nag-Muslim kayo kapatid, huwag niyong titignan ng tao. Basta kapag nag-Muslim kayo dahil gusto niyo ng paraiso. Gusto niyo na kalugdan kayo ng Diyos. Yun lang ang point natin. Para kalugdan kayo ng Diyos, magbalik loob tayo sa Kanya sa pagsamba. Nang si Kristo, paniwalaan natin bilang isang propeta. Mensahero. Hindi siya dapat sambahin. Kasi sa Biblia, wala naman tayo mababasa sa loob ng Biblia na sinabi ni Kristo, "Hoy, sumamba kayo sa akin." Wala tayo mababasa ng ganun. Ang sabi ni Kristo, meron lamang nag-iisang Diyos. At ito yung kaligtasan, buhay na walang hanggan. Yun ang turo ng Islam. Sa Islam, maniwala ka na isa lang ang Diyos at wala nang ibang Diyos maliban sa Kanya. At maniwala ka sa propeta, mensahero. Yun yung pagmumuslim ng isang tao. Kaya kapatid, alam nyo ba, ang good news para sa inyo mga mahal na kapatid, ang sabi ng Panginoong Allah, ang sinumang nagbabalik loob sa akin, sumamba sa tagapaglikha, lahat ng kanyang kasalanang nagawa ay papatawarin. Na para kayong bata na bagong silang, walang bahid ng kasalanan. Ako yung punto? Kapag nag-Muslim kayo na totoo, dalisay sa puso ninyo, para kayo ay naghangad ng kalugdan kayo ng Diyos sa paraiso, ay para kayong bata na walang bahid ng kasalanan. Sino bang gusto ng dito na magkaroon ng yung wala ka ng kasalanan, para ka ng bata? Yun po ang pagtanggap sa Islam. No, papatawarin sa inyo ang nagawa yung kasalanan. Para kayong bata na walang kasalanan. Si brother, baka may tanong si brother. Wala? Okay na. Si brother. Sila Muslim pala ang nanay bro? Nanay mo? Masya Allah. Matuwa yung bro kung mag-Muslim ka. Wallahi bro, ang magulang naghahangad ng kabutihan sa anak yan. Siyempre, walang magulang naghahangad ng kasamaan sa kanyang anak. Lahat ng magulang nag-aanya-aya ng kanyang anak ay magkaroon ng magandang buhay, lalo sa kabilang buhay sa paraiso. Si brother, malalim mag-isip si brother baka may tanong si brother. Ha? Tanong kayo, may 10 real kayo kung tanong. Tanong ka na bro. Okay, tanong. Huwag mahiya kasi ang kaligtasan, kaluluwa nakasala dito eh. Pag nagkamali tayong pagkilala sa Diyos, pagsamba, sayang yung ating pagsamba. Kahit maglumpasay ka sa kaluhod, galing sa altar, galing sa pituan ng simbahan sa altar,
kung mali yung pagsamba mo, hindi tatanggapin sa kanya. Sayang lang yung kasugat-sugat lang yung paa mo. Walang pakinabang. Kasi bakit? Sino ang sinamba mo? Ba't diyan ka sa larawan nakaharap? Ilan ba ang Diyos? Di ba isa lang? So sa Islam, ituon mo lang yung pagsamba mo doon sa lumikha. One God, only one God. Sa Kristyanismo kasi, isang Diyos, tatlong persona. Yan ang kawis na natin eh. May Diyos Ama, may Diyos Anak, may Diyos Espiritu Santo. Ngayon bro, tanong ko dito, mga Kristiyano pa, sabi nila namatay daw yung Diyos Anak. Ilang Diyos ang natira kung namatay yung anak? Ilan? Dalawa pa. Ilan ba ang Diyos talaga? Isa. Eh, bakit may dalawa pa? Di ba? Nakakalito. Sabi nila, Diyos Anak, Diyos Espiritu, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Tatlong persona ng Diyos, pero sila iisa. Eh, yung namatay yung anak, may dalawa pang Diyos? Di ba isa lang ang Diyos? Nakakalito, di ba? So sa Islam, sabi ng Allah, no? Lakad kafara alladhina qalu innallaha huwal masihu Isa ibn Maryam. Tunay na hindi na nampalataya ang sinuman sa inyo na naniniwala na ang Diyos sa tagapaglikha ay si Jesus na anak ni Maria. Hindi tunay na nanampalataya. Kasi ang Allah kapatid, hindi siya kabilang sa tatlong persona. Kung sinabing Allah, siya ay nag-iisa lamang. Kasi kapag ang Diyos ibinigyan mo ng anak, alam mo brother, may anak ka, ilan na kayo ng anak mo? Dalawa. Ikaw ama, tapos anak mo, di ba? Dalawa na kayo. So hindi na nag-iisa. So kapag ang Diyos ay nanganak, marami na. Mga apo pa yun. Kasi yung anak niya, pwede ba mong anak yun? Anong tawag yun? Diyos apo? Apos tuhod, apos talampakan, hindi na mauubos yun. Isang baryo na yun. Di ba? Kasi mga anak ng mga anak, Diyos din yun. Kasi ang kalabaw, pag nanganak, hindi mo mga anak ng pusa. Kalabaw din. Di ba? Kapag tao, mga anak tao, kapag Diyos ang nanganak, Diyos din. So, dami ng Diyos. Hindi na nag-iisa yun. So, nasaan yung paniniwala na isa lang Diyos? Wala na. Siraan na. Sa Islam kasi pinanatili yung kadalisayan ng Diyos. Nag-iisa, isa lang siya. Kaya nga sabi niya, Kul huwallahu ahad. Sabihin mo Muhammad na ang Diyos si Allah, iisa. Wahid. Ano ba wahid? Di ba isa? Oh. So, huwag ka na mag-isip na nanganak ang Diyos. May Diyos na may pamilya. So, ito'y kalapastanganan sa Kanya. So, isa lang kapatid. Panatili mo lang yung isang dalisay na ang isa ay Diyos. Ang Diyos ay iisa. Hindi tatlong persona. Di ba? Kasi sa simbahan, tinuturuan tayo ng kasinungalingan. Ang Diyos ang isa, pero babilangin mo. Ilan ba ito? 1 plus 1 plus 1 equals? Kung may magtuturo na ito ay 1, eh, tinuturuan ka ng sinungaling. Tatlo yan, di ba na mag-isa? Ano ba? Ikaw, Diyos Ama bro, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Ilan kayo? Pero ang tawag ng pare, isa lang daw kayo. Di ba? Ito kasi sinungalingan. Bakit? Ang Diyos Ama, anong itsura niya? Matanda. Baka puti pang balbas. Kasi Ama ay matanda na, di ba? Diyos Anak, bata. Ang Diyos Espiritu Santo, eh parang kalapati daw na pati yung tihug, kalapati. Ang Espiritu Santo, yung pare, mayroong kalapati daw na ano niya dito, ang tawag niya. Yun yung simbolo ng Diyos Espiritu Santo. Tapos yung magkaibang personas niya, magkaiba ang kanilang katangian. Pagsamahin mo yan, baka magiging alien ang labas niyan. Di ba? So ito yung katuruan kapatid na kung saan hindi tinuro sa alin simbahan. Lumaki tayo na hindi tayo nag-isip. No? Nagbulag-bulagan tayo kasi hindi tayo tinuturuan ng simbahan eh. O halimbawa si Maria. Di ba may panalangin? Aba, Ginoong Maria. Tama ba yung si Maria tawagin yung Ginoo? Di ba ang Ginoo ito ay tumutukoy sa lalaki? Eh si Maria, bakit tinawag ng Ginoo? Di ba babae siya? Di dapat ginang. Pero kinagis na natin, aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Aba, Ginoong Maria. At papayo mo ka bro, nanay natin halimbawa, tatawagin Ginoo. Halimbawa, ikaw, bakit sa Antagrado? Graduate ka halimbawa ng college, high school. Tawagin ng nanay mo. Tawagin din si, di ba, si Rosario, Ginoong Rosario. Abay, hindi ka papayag doon. Nanay ko, kaya Ginoo. Dapat ginang. O, si Santa Claus. Santa Claus, babae, lalaki. Eh, bakit naging Santa? Di ba dapat santo? Kaya nga lumalaki tayong bulag sa katotohanan. Hindi tayo tinuturuan ng tama. So sa Islam kapatid, tayo mga Muslim, dilat tayo sa katotohanan. Lahat ng mali,
ay mali, itakwil natin. Yun ang Islam. Hindi ka pwede turuan ng mali. Alam nilang mali, bakit hanggang ngayon ay yun pa rin turo nila ng pari. Di ba? So yun kapatid, hindi naman tayo naninira. Ito yung paglalahad naman ng katotohanan. No? So, inanyayahan namin kayo kapatid sa Islam para magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Kung kaya niyong panghawakan kapatid na kayo ay sasamba lamang sa Allah, sa tunay na Diyos, sino bang sa inyo na kaya niyong panghawakan na hanggang sa inyong kamatayan, kasi ang buhay natin ay hindi natin hawak, di po ba? Kaya niyong sambahin ang Diyos na tagapaglikha na hindi kayo magtambal sa Kanya. Kasi kapatid, ang kasalanan na walang kapatawaran, iisa lamang. Alam niyo ba yun? Kasalanan na walang kapatawaran sa Diyos. Na kapag namatay tayo dito, nahawak natin ito, dala natin, impyerno na tayo sa kabilang buhay. Isa lang. Sino nakakalam sa inyo? Bibigyan ko ng 20 riyal. Laki-laki na. Ano yung kasalanan na walang kapatawaran sa Diyos? Isa lang. Maraming kasalanan. Siguro pagkalimot. Pagkalimot. Pagtambal. Medyo hindi pa tumugma. Pagtalikod. Pagtalikod saan? Kasi maraming klase pagtalikod. Tumalikod ako. Pagtalikod sa Panginoon. Pagtalikod sa Panginoon. Medyo malapit-lapit din. Pero hinahanap ko yung tumpak eh. Si brother. Pinterial, sayang din niya, pumirinda. Roasted din yan. Oo, roasted din niya. 17 yung roasted. Sobra pa, material kong Diyos. Tubig, Pepsi pa. Ano yung kasalanan na walang kapatawaran? Kasi aware tayo nito, mamaya hawak ko ito. At La namatay ako. ilaha illallah. So paano ako ngayon? Buti na ako maliligtas. Pro-Islam. Ah, Hanggang sa... Ano yun? kay Ustad. Brother, ano yung kasalanan na kapag namatay ang tao, sa impyerno na siya magpasawalang hangganan? Nakakatakot ito. Kasi paano kung namatay tayong ganun? Hawak ko natin ito. Hindi sumunod Hindi sumunod sa? sa at Panginoon. Malapit-lapit lang. Kunting-kunti na lang. Kasi pag namatay tayo at hawak na tayo ito, wala nang Huwag kaligtasan. pagtambal. Bakit? Pagsalungat ito sa kautusan ng Diyos. Sige, ako na lang. Ang kasalanan na walang kapatawaran na kapag namatay ang tao. Pero habang nabubuhay pa siya, may chance pa siya. Kasi buhay pa siya eh. Ang pinag-usapan ito kapag namatay siya, nahawak niya ito, ay yung kasalanang pagtambalan natin sa pagsamba ang tagapaglikha. Ano yung sabihin ng pagtambalan sa pagsamba? Huwag pagtambal. Yung magtambal ka na meron ka pang ibang sinasamba, maliban sa kanya. Pinartiro mo ba? Pinarihas mo sa kanya sa tagapaglikha ang isang bagay. Halimbawa, pagsamba kay Jesus. Marami sa Kristiyano sumasamba kay Jesus. Hindi natatapos yung pag-aling maliban sa pangalan ng Jesus. Ngayon, kapag namatay ang tao na siya sumasamba kay Jesus, itinambal niya sa tagapaglikha, namatay siya, wala siyang kaligtasan. Kasi, impyerno naghihintay sa kanya. Sinabi ng Allah sa Quran yan. Inna Allah la yaghfiru ay yusraka bihi. Katotohanan, hindi pinapatawad ng Allah yung kasalanang pagtambalan sa pagsamba siya. Kaya sumamba ka kay Jesus, kay Maria, sa mga ribulto. Sinatambal ka na doon at namatay ka doon sa ganung kalagayan, wala kang kaligtasan. Naintindihan mo kapatid? Yung sumamba ka pa sa iba. Halimbawa, nanalayan ka kay Jesus sa larawan niyan. O Jesus, tulungan mo ako, iligtas mo ako. Kapag namatay ka ng ganun, itinambal mo sa tagapaglikha, si Allah, sa kay Jesus, wala kang kaligtasan. Kapag sumamba ka sa kay Buddha, ma-inject, namatay sila, si Buddha sinamba, wala nang kaligtasan. Kasi bakit? Ito yung pagtalikod sa 10 utos. Yung 10 utos, alam niyo ba yun, 10 commandments? Yung unang commandments sa 10 utos, ano ang sabi ng Diyos? Nakaukit pa yan sa simbahan sa labas. Ang sabi doon, ako ang Panginoon ninyong Diyos. Huwag na huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ang linaw eh. Di ba? Sa 10 utos, sabi ng Diyos, huwag kayong magkakaroon. Huwag kayong gumawa sa harapan ko ng ibang Diyos na iaagapay sa akin. Linaw eh. Yan ang ginawa ng mga tao. May sumasamba sa larawan, may sumasamba sa kahoy, sa bato. No? Maraming tao ganun. Ipit-ipit
sila, hawak na sa lubid ng itim na Nazareno. Anong ginagawa ng mga tao ngayon? Nasaan ang pagsamba sa tagapaglikha? Nawala na. Imbis sumamba sa tagapaglikha, ano na sumamba sa itim na Nazareno? Kapag namatay tayo kapatid sa ganung kalagayan, sorry, wala nang kaligtasan. Ito hindi galing sa akin, galing ito sa Allah. Sabi niya, katotohanan, hindi pinapatawad ng Panginoong Allah ang kasalanang magtambal sa pagsamba sa akin. Di ba? Pinapatawad ko ang lahat ng kasalanan maliban dito. So kapatid, kapag namatay tayo, na tayo ay sumamba ng iba maliban sa lumikha sa atin, wala nang kaligtasan. So, katakutan na talagang impyerno mga kapatid. Ang impyerno, hinanda ng Allah ito para sa mga taong malaki ayaw nang kumilala sa Kanya. Sa iba na nagsipinahan ng panalangin. Niniwala ba ka sa impyerno? Sabi ng Allah sa Quran, ng Diyos, Innal ladina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara. Ito yung babala. Sa Tagalog, sabi ng Panginoong Diyos, ang Allah, Innal ladina kafaru, para sa mga taong hindi naniniwala, sumasamba sa akin, bago sa iba na sumamba. Saufa nuslihim nara, ay susunugin namin sila, idadarang namin sila sa apoy sa impyerno. Panggatong ang tao doon na sino mang taong namatay na hindi sumamba sa Allah, igagatong mo sa impyerno. Ililiyab ng 3,000 kataon. Paliliyabin yun, ganun kainit, nagpakainit. No? Kullama nadijat juludahum, sabi ng Panginoong Diyos ang Allah, at kapag nalitson na ang balat nila, imagine litson, nagka-crack na itong balat sa sobrang init. Nagka-bitak-bitak na ba? Crispin-crispin na. Anong gagawin ng Allah sa atin? Badalnahum juludan ghairaha. Papalitan ng panibagong sariwang balat na naman. Yung balat natin doon sa impyerno para malasap ang hapdi ng parusa ng Panginoon. Ibig sabihin, kapag nag-crack na, talagang crispy na, babaguhin na naman ng Panginoong Allah na bagong fresh na naman na balat. Tapos susunugin na lang naman, malalasap yung napaka-hapdi. Kaya magsisisi ang tao sa impyerno. Magsisisi sa sabihin nila. Sabi ng Allah, sabi ng Panginoon Diyos sa Quran, ang mga taong nasa impyerno na sinusunog, sasabihin nila, sabi nila, law kunna nasma aw naqil ma kunna fi ashabis sa'ir. Ano ibig sabihin? Sabi ng Panginoon Diyos, sabi niya sa Tagalog kahulugan, malapit na kahulugan, law kunna, kung nasma, sabihin ng mga tao sa impyerno, nagsisisi sila, naghihinagpis sila doon dahil napakainit doon eh. Nasusunog na sila. Sasabihin nila, kung nakinig lang sana kami. Nakinig, ano ba nakinig sa mensahe? Halimbawa, ngayon, nagpaparating kami sa inyo ng katotohanan. At kung nakinig lamang kayo, no? Nasma o nakil, at ginamit namin yung aming talino. Di ba may talino tayo mga kapatid? Ginamit ko ang aming talino, nakinig kami. Makunna fi ashabi sayr. Wala sana kami ngayon sa impyernong apoy. Nagsisisi na sila doon, wala na magawa. Isa lang ang buhay. Hindi na tayo makabalik pa sa mundo para magsisi. So magsisi naman doon, wala ka nang magawa. Di ba? So, gamitin natin ang ating talino mga kapatid. Ng ating pag-iisip, pakikinig, ganito kapatid. Ito yung mensahe namin para sa inyo, para sa inyong kabutihan. Naghahangad kami ng kabutihan sa inyo na kayo ay papapasukin ng Allah sa paraiso sa pamamagitan lamang ng pagsasaksi. Wala naman tayong gagawin eh. Sasaksi lang kayo eh. Yung paniniwala lang ba? Ano bang gusto sa atin ng Diyos? Yung puso lamang natin. Kasi kapatid, sabi ng Prophet Muhammad sa sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, Inna Allah la yanduru ila suwarikum wa amwalikum. Sa araw ng paghukom ng mga kapatid, pag binaon natin ng babangonin muli tayo, sabi ng Prophet Muhammad, ang Allah daw, ang Panginoon, ay hindi tumitingin sa inyong hitsura. Hindi natitingnan ng Diyos, ang wapo ka ba, matangos ng ilong mo. Hindi yan titingnan niya. Wa amwalikum, at hindi rin titingnan ng inyong kayamanan. Mayaman ka ba? Galing ka ba sa malaking pamilya? Hindi yan titingnan. Ano titingnan sa atin ng Diyos? Ang titingnan sa atin ng Diyos, ng Allah, ay ang ating mga gawain at ang ating puso. Ano bang nilalaman ng puso natin? Tayo ba ay dalisay na sumamba sa Kanya? O mayroon pa tayong sinasambang iba maliban sa Kanya? Yung kapatid, kapag malinis ang puso natin na ang sinasamba natin
ay siya lamang lumikha sa atin. Siya lamang ating kinikilala ng Diyos. Tunay na may paraiso ka. Tunay na may kaligtasan ka. Pero kung namatay ka na meron ka pang sinasambang iba, marumi yung puso mo, hindi ka kumikilala sa dakilang tagapaglikha, wala nang kaligtasan. Ang ano mo yung kagwapuhan natin? Pag namatay tayo, magiging lupa lang tayo. At sa araw pag-uwi, hindi titignan na lang, gwapo ka ba, mayaman ka ba, marami ka bang ari-arian? Titignan sa atin yung gawain natin. Yung ginawa mo ba sa mundo, mga kabutihan ba? O puro kasamaan. Titimbangin yung ating gawain eh. Tapos titignan yung puso natin kung maputi ba ang puso natin. Ibig sabihin kung tayo ba ay dalisay sa pagsamba sa Kanya. Kaya, mga kapatid, kung sana kung makinig sa akin, ito yung bilang pagpapayo namin at pagmamahal sa inyo, sabay-sabay tayong sumaksi. Kapag sumaksi kayo na walang ibang Diyos na sasabay kundi si Allah, at si Kristo, maniwala kayo na propeta, meron kayong kaligtasan. Sino ba sa inyo naghangad ng paraiso? Yung totoo lang. Gusto ng paraiso. Ikaw. Yung hindi nagsalita, gusto ng impyerno. Kasi, kapatid, isa lang ang buhay natin. Hindi pero ito, kaluluwa yung nakasalalay natin eh. Di ba? Kapag nagkamali tayo, kawawa tayo. So habang tayo nabubuhay pa, sabi na nga, mapapatawad ko habang buhay pa kayo. Pero pag namatay ang isang tao na hindi naman kumikilala sa kanya, wala nang kapatawaran. Di ba? So ito'y pagmamahal sa inyo kapatid. Tayo ay sasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah. At si Kristo, si Muhammad, anong paniniwala natin sa kanya? Kanila? Propeta. Ang propeta, hindi dapat sinasamba. Ang propeta, tao. Sila lamang yung guide. Tingnan mo mga Muslim kapatid, kapag nagdadasal, nagpapatira pa sa lupa. Nakita niyo mga Muslim nagdadasal? Ganito, di ba? Ganito, nagpatira pa. Yung at ilong sa sahig, sa lupa. Kasi yan ang pamamaraan ni Jesus. Sa Biblia, si Kristo nagdasal sa Getsemane. Mateo 26, talatang 39. Siya lumako paroon sa bundok ng Getsemane, nagpapatira pa sa lupa. Nananalangin ng darasal. Sinong gumagawa ng ganitong uri ng pagdarasal na tulad kay Jesus? Anong reliyon nagtuturo na magpatira pa sa lupa kung magdasal? Islam. Islam lang. Wala ka makita sa loob ng Kristyanismo na nagdarasal, nagpapatira pa. Makikita mo doon sumasayaw, nagigitara, nagpapiano, di ba? Ganon. Sumasayaw, Sayaw pa. kumikimbot, umiindak, kumakanta, nagkukumbo. Hindi turo ng mga propeta ito. Turo ito ng mga pastor. Si Kristo nagpapatira pa sa lupa. Tanda yan ang Muslim siya. Si Kristo nagpapahawa ng balbas. Ano pa? Nag-aayon na si Kristo ng 40 days at 40 nights. Hindi kumain, hindi inom-inom. Sino gumagawa ng Muslim? Sabi ni Kristo, Assalamualaikum, ipalaganap niyo ang kapayapaan. Sino nagbabatian ng pagbating kapayapaan kapag nagsalubong? Mga Muslim. Diba? Si Kristo bago magdasal, naghugas siya ng kanyang katawan at doon sa sinagoga. Hinuhugasan niya ang kanyang mga disciple, di ba? So sino gumagawa ito? Naghuhugas bago magdasal. Diba sa Muslim. katabi ko, sausaw mo lang doon kami sa close mo ito. Kahit na Nahugasan na. baho-baho mo, dungis mo, walang problema pumasok ka. Pero sa Islam, hindi. Maghuhugas ka muna. Kasi bakit? Pamamaraan ng mga propeta ito. Hindi tanggap ng Diyos yung pagdarasal na hindi ka malinis. So ang lahat ng mga ito kapatid, sa Islam nilalabang ito, masusumbungan. Kaya inaayahan namin ng kayo kapatid, no, para sa inyong kaligtasan, para sa inyong kabutihan, na yakapin ng Islam. Bakit? Kaligtasan ito kapatid, kaluluwa ng kasalalay nito. Di ba? Tanungin ko kayo, kaya nyo bang sambahin ng Allah na hindi kayo magtambal sa Kanya? Hanggang sa abutan tayo ng kamatayan na si Allah lamang yung ating sasambahin? Kaya nyo kapatid? Ikaw kapatid, kaya mo sambahin si Allah na hindi ka magtambal? Meaning hindi ka na sasamba sa debulto kay Jesus, kay Maria? Direct ka na sa Kanya? Kaya mo yun? Kaya. Ikaw kapatid? Kapatid, kaya nyo? Okay. Pangalawa, kaya nyo bang balikan ang relihiyon ng nating mga ninuno? Ano ba relihiyon natin mga ninuno? Sabi ko sa inyo kanina. Christian. Islam, di ba? Kaya nyo balikan yung relihiyon ng ating mga ninuno? Islam. Di ba? Kaya nyo bang balikan yung relihiyon nung pinanganak tayo? Relihiyon ng Islam ng ating relihiyon. Kaya nyo bang tanggapin si Muhammad at si Jesus ay propeta? Brother? Si Jesus, isang propeta, mensahero, dakilang propeta ng Allah.
Kapatid, kaya mo? O kapatid, kaya nyo bang tanggapin si Muhammad na propeta, sugo din ng Allah? So kung kaya nyo kapatid, alhamdulillah, nasa Islam na kayo. Nasa Islam na kayo. Wala na kayong dapat pang isipin pa. Meron sa inyong susi ng paraiso. Sabi ni Prophet Muhammad, man qala la ilaha illallah kallisan min kalbihi dakhala al-jannah. Sabi ni Prophet Muhammad, ang sinumang sumaksi na walang ibang Diyos na kanyang sasambahin at tunay ito na galing sa puso niya, na binigkas na kanyang dila, siya'y papasok sa loob ng paraiso. Allahu Akbar. So, kapatid, ito'y pagmamahal sa inyo. So kung mayroong idadagdag si Ustad Khalid sa inyo na ng konting inshallah, kaya bigyan natin. Ituloy natin. Oh. Inshallah, kahit Ituloy mo na. para So, malumada. Nadia, alhamdulillah, congratulations dahil nandito na tayo sa sa panahon na kung saan malalaki na tayo. Hindi tayo bata para turuan ng mga tao na ligaw na sumamba sa rebulto. Posible naman malaki na tayo, hindi pa natin gamitin ang ating talino. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Suratul Mulk, verse 10, "Law kuna nasma'u naqilu makuna fi ashabi sa'ir." Ang tinukoy dito utak, hindi puso. Bakit? Kasi ang utak mas matalino kaysa puso. Pag once na ang utak ang ginagamit natin, nadadala ang ating puso. Sabi niya, kung dumating sa inyo ang mensaheng totoo, may nagpaparating sa inyo ng mensahe about sa katotohanan, "Law kuna nasma'" at ginamit ninyo ang inyong pandinig. Ibig sabihin, yung pandinig ninyo, nabuksan ninyo ang inyong puso sa pandinig ninyo. Law kuna nasma' hauna kilo at ginamit din ninyo ang inyong talino. Nung time na dumating sa inyo, halimbawa dumating si Sheikh Abdul Qadir sa inyo, nagpaliwanag ng Islam, tinuro niya sa inyo ang katotohanan at nalaman ninyo, masama palang sumamba sa rebulto, maimpirno pala tayo, masama palang sumamba doon sa mahabaang balbas na ang pangalan ni Jesucristo. Bakit pagtatambal ito? Kung yun ay, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kung yun ay iniwanan ninyo dahil ginamit niyo ang inyong talino, hindi kayo itatapon sa lumalagablab na apoy sa impyerno doon sa kabilang buhay, sa araw ng paghuhukom. Kasi mamamatay tayo. Pag namatay tayo, saan tayo pupunta? Dalawa lang pupuntahan natin. Dalawa lang. Paraiso lang at saka impyerno. Yun ang babala na totoo. Hindi tayo mapunta sa purgatorio. Walang purgatorio sa kabilang buhay. Paraiso lang at saka impyerno. Yun nga lang, meron tayong susundin na batas dito sa mundo. Ano yung batas? Anong pangalan ng batas? Islam. I should love all mankind. Kaya mahal tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, para tunay na mahal din natin siya, magbalik loob tayo sa Kanya. Yun ang Islam. Nakuha niyo, brother? So ulitin ko yung tanong ni Sheikh Abdul Qadir kanina, handa ba kayo na sambahin ninyo ang Panginoon na lumikha sa inyo? Inshallah? Kaya niyo bang itanggi ang mga ginawa ni Pablo na mga rebulto? Kaya niyo itanggi yun? Inshallah? Tayo brother, inshallah. Tayo. Tayo kayo. So ang gagawin natin, hindi tayo mag-born again, hindi tayo magsaksi ni Jehovah, hindi tayo mag-El Shaddai, hindi tayo mag-Katoliko, hindi tayo mag-Jehovah para iluglog sa tubig. No? Ang ating gagawin, mangako lang tayo na isa lang ang Ginoo. Pangakuhan natin ngayon si Allah na, "Ya Allah, ikaw lang ang tunay na may Panginoon, wala nang iba." Dahil kapag mangako pa tayo sa iba, yun ay pagtatambal sa Allah. Ibig sabihin, kaya ba natin ang puso natin na sambahin lamang ang Allah at wala nang iba, yun ay hindi pagtatambal sa Kanya. Ulitin ko sinabi ni Sheikh Abdul Qadir kanina, sabi niya, "Man qala la ilaha illallah khalisan biqalbihi dakhala al-jannah." Sabi niya, sino man ang makapagsabi nito ng walang tunay na Diyos na dapat sambahin kundi si Allah, na galing sa kanyang kalooban, sa kanyang puso, bukal, ibig sabihin bukal, ito ay tinanggap niya ng buo si Allah Subhanahu wa Ta'ala na kanya mismong Panginoon na handa siyang sasambahin, ay makapasok siya sa paraiso doon sa kabilang buhay. So palatandaan, brother, na ito ay tumanggap tayo sa tunay nating Panginoon. Yung kanang kamay natin, itaas natin ito sa langit, ganyan. Ganyan, taas sa langit, kanang kamay. Sundan niyo ako sa Tagalog, sa Arabic, tapos Tagalog ni Sheikh Abdul Qadir, ha? Sundan niyo ako. Sabihin natin, Ashhadu, nakasan ninyo, Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah wa ashhadu anna Isa Abdullah wa Rasul. Allahu Akbar. Ngayon, Tagalogin natin para lubos nyo maunawaan na. Okay. Ako'y sumasaksi. Sundan niyo ako. Ako'y sumasaksi
Sumusumpa Sumusumpa na wala na akong Diyos na wala na akong Diyos na tunay na tunay na aking sasambahin na sasambahin maliban maliban kay Allah. kay Allah. Ako rin ay sumasaksi Ako rin ay sumasaksi na si Muhammad na si Muhammad ay pinakahuling sugo, ang pinakahuling sugo, huling propeta, huling propeta, lingkod ng Allah. lingkod ng Allah. At sumasaksi rin ako At sumasaksi ako na si Jesus, si Jesus, anak ni Birhen Maria, anak ni Birhen Maria, siya ay sugo, siya ay sugo, siya ay propeta, siya ay propeta, alipin lamang ng Allah. at alipin lamang. Sabi niyo, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Congratulations, Masya Allah. Nakabalik na kayo sa totoo. Susi ng paraiso, kapatid. Masya Allah. Ganun Ito na ang magaling totoo. kapatid. Alhamdulillah. Diba? Ito ang totoong Walang binyagan kapatiran. dito na magaganap. No? Tayo ay nagbalik loob lang sa tunay na Diyos. Welcome, brother, sa Islam. Bubabawi ng ating buhay. Alhamdulillah. So, mashallah, mashallah. Welcome kapatid, ha? Welcome sa Islam. Naway dalangin namin sa Allah na pagtibayin kayo dito sa